Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all. Different journeys, One testimony. Jesus transformed. Every generation. One. Masayang hapon po sa kapitbahay at kababayan. Nagulong, masayang katalian po sa Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon, mga kapatid. Ikaw at ako ay humihinga, malusog at masigla. Tunay nga na salamat, Panginoon, dahil ang salita mo, O Diyos, ang nagsasabi ng kaming lahat na binigyan mo ng hininga ay magpapuri sa inyo. Amen. So much! Kasama ng ating
nagbibigay kapurihan sa ating Diyos ay kasabay ng ating pagpapakilala na si Kristo ay para sa lahat. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya naman, mga ate, kuya, lolo at lola at sa lahat ng nakaririnig, samahan niyo po kaming awitan doon sa iyong angit ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ikaw lamang, Jesus. Salamat po sa lahat. Ako po, Victor, salamat. At masasabi ko lang po kami ng Panginoon sa akin. Kami ang paglaga ng buwang ng Panginoon. Ito hatang ang Amen! Yes! Amen. Amen! Nakikihan na kakihan. Ano bang kalalagayan ng bawat isa? Basta ito ang hihinga. Tayo'y magpuri sa pangalan ng ating Panginoon.
Lord. Kaya po ba, ngayon po ay aming ipinasa sa pagpapatuloy ng ating live na pagpapatulog na Pilipinas. Bisaya at Mindanao. At punta ko sa buong sa at sa ating nga po, ito ay sa pamamagitan ng ating live real life, real deals. Wow! Wow! Napakasaya talagang maglingkod sa ating Panginoon. Umulan, umaraw, walang pwedeng makahadlang para tayo ay magpuri, maglingkod at dayawin ang ating Panginoon. Praise God! Maraming salamat po mga kakape at pandasal. Ayan. Tunay talaga na ang Diyos, Jesus is for everyone. Diba? So, wala talagang itatangi ang Panginoon. Lahat tayo ay kanyang mahal. Kaya, gusto ni Jesus na magpakilala sa lahat ng tao. Ayan. Hello mga ka-daily life sharing, mga ka-abangers and mga ka-avid viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga taga-Bisaya, ayan, from Iligan, hello, Pastora Maria, Victoria Gagarin Manga and Pastor Ruben Manga. At syempre, hello kamusta rin sa aking pinsan? Hindi ko alam kung siya ay nasa Santa Rosa, Laguna o nasa Maynila. Doc Joey Arizobal, kamusta po kayo? Thank you for watching. Ayan, nariyan na rin po ang mga taga Paranaque, mga taga Luzon. Nandiyan na ang mga taga Indang, Cavite, nandiyan na ang mga taga Batangas, taga Lipa. Ayan, Pastor Mark, ayan, ang dami na nila. Nariyan na rin ang mga taga Pasig at Pateros, Pastora Yolanda Hiyaw. Ayan, ang dami na nila. Hindi ko na sila maisa-isa. Ayan, from Davao, syempre, si Pastora Mavic Manga ay kinakatawan niya rin ang mga taga Davao. Ayan, hello kay Sister Ana, Sheila, Acol, Beltran. Yan, from MCBC. Wow, mukhang ito ay mga kapatid ng ating mga panauhin ngayong hapon na ito. Mga kaabangers, nasaan na po kayo? Mag-invite, yan. I-share nyo po ang ating link this afternoon. Itag nyo po ang inyong mga friends at iimbitahan nyo po sila na manood at makapanood ng ating segment this afternoon. So, nandyan na ba ang mga taga-Thailand? Ayan, Pastora Mila, Asas Kalingasan. Ayan, watching from Antipolo City, Sister Bernadette Heradura. Wow, hello po. Hello. Ayan, maaari nyo po bang i-comment down dyan sa ating comment box? Anong panahon ba meron dyan sa inyong lugar? Kasi dito po sa Paranaque, tila ba 2 linggo na kami inuulan. Sa inyong lugar po ba, mainit? Maulan ba? Or makulimlim lang? Ayan, sige nga po, i-type nyo nga po dyan sa inyong, sa inyong comment box. Si Pastora Mavic, sabi niya, kung dyan po bumabaha na sa lakas ng ulan, dito naman po sa Mindanao ay napakainit. Ayan, hello Sister Cel Arsenal Cadiao, watching from Iloilo. Wow, Sister Bernadette Heradura from PCEC Women's Commission. Ayan, mga kasamahan po ng ating guest at kasamahan ko rin po yan sa mga pastors' wives. Yun. Ayan, nasaan na po ang mga pastors' wives? Ayan, ang mga kapasturan. Hello rin po sa mga taga-Malaysia. In case po na kayo ay mag-replay po sa aming mga kapatid from Malaysia, from Thailand, from USA. Ayan, so from Malaysia,
Saan pa ba ang meron tayo na umaabot ito? Ayan, from Spain. Ayan, si Sister Norma Sales Cades, madalas po siyang nanonood mula sa Spain. At from London, Sister Digna Pinili at Sister Emerald Tamayo from France. Ayan, kay Sister Bea Dubiard. Ayan, so magandang tanghali po, good morning po, good evening, and good afternoon sa aming mga kaabangers from all over the globe. Ayan, sa mga kaabangers ko mula dito sa Pilipinas, magandang tanghali po. Sabi ni Doc Joey, unpredictable po ang panahon. Biglang mainit, biglang uulan. Ayan, so ganun talaga Ganun talaga ang buhay minsan, unpredictable, di ba? Hindi mo masabi, only God knows. Ayan, kaya ngayong hapon, handa na ba kayo? Handang-handa na po ako. Para po sa ating mga bisita ngayong hapon na to, naku po, kapitapitagan po ang ating mga bisita ngayon. Kaya mga kaabangers, alam nyo na po ang inyong gagawin. Pwede po kayong magtanong, sasagutin po nila kung alam nila. Kung hindi naman po, ay hindi ko rin po alam ang sagot. Ayan. Ayan. Sawadee ko sa mga taga-Thailand. Konnichiwa sa mga taga-Japan. Hello, Sister Ben Nakashima. Ayan. Ayan, tawagin ko na po. Hindi ko na po patatagalin. Para po mahaba-haba ang ating pag-uusap ngayong hapon na to, tawagin ko na po ang aking mga kapwa, mga lingkod ng Panginoon. Subalit sila ay mga veteranong lingkod ng Panginoon. Wala pa yata ako sa kalahati sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Tawagin ko na po, men and women of God, Pastor Eduardo and Sister Ophel Kaalim ng Valenzuela. Hello po! Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Okay. So, paano? Hi! Hello! So, pakilala po kami. Sige po, Pastor. Ladies first. Ladies first. Magandang tanghalian sa lahat. Ako po si Ate Ophel Kaalim. Ipinanganak sa Cavite, Cavite noong 1958. So hulaan niyo kung ilang taon na ako. Ako po ay panlima sa 8 magkakapatid. Ulila na pong lubos. Ang akin pong 3 kapatid ay nauna na. Nasa welcome committee na ng langit. Kaya kami ay 5 na lamang na buhay sa panahon ito. Ito naman, sweetie pie. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Mga kapuso, mga kapamilya, mga kaagapay ng sambayanan. Ako po si Pastor Ed Kaalim of Messiah Christian Baptist Church. Ako pinanganak sa Intramuros, Manila noong 1956, September 30. So, alam na po ninyo kung anong edad ko na. Okay. Kami po ay 5 magkapatid. Ang aming tatay ay si Marshall Kaalim at siyang security guard sa MLQ. At ang aking mother naman, si Trinidad Kaalim, ay tendera dyan po sa likod ng SSS building sa East Avenue. Pinalaki po kami ng aming pong magulang sa pagtitinda ng mga kakanin at ng mga pagkain. So kami po ay medyo tumataba dahil po sa masarap ang aming mga pagkain araw-araw. Bagamat maraming pagsubok, maraming suliranin, kami po by the grace of God ay tinawag ng Panginoon sa gawain ng Panginoon upang sa ganun ay aming maibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Okay? Ayan, dagdagan ko lang, ako po ay anak ng isang tindera. Bumibili po siya ng mga paninda sa palengke pagkatapos nilalako niya sa daan. Yan ang nanay ko. Ang tatay ko naman ay, nung nabubuhay pa siya, ay kubrador ng huweteng. Yan yung kanyang, yan yung kanyang gawain noon. At ako ay madalas niyang ginigising sa hating gabi, madaling araw, at tanghali para magkwenta ng kanyang mga nakubra. At dahil dyan, ako po ay natutong mag-add at mag-subtract. At nagamit ko yan sa aking eskwela. Kaya ako ay nahilig sa mathematics dahil sa kanya. Ang aming pong lugar sa Cavite, Cavite,
ay laging binabaha. Kaya kapag ganitong muulan, naalala ko yung aking nakaraan na halos lahat ng bagyo na dumating, kami ay pinapasok ng baha at kami ay tumatakbo sa evacuation center noong kami ay maliliit pa. Hanggang high school, ganon ang aming buhay. Wow! Ang ganda! Pareho po ang kanilang mga magulang nagtitinda. Meron po silang something in common, di ba? Ang kanilang mga magulang ay nagtitinda. Ang magulang ni Pastor Ed ay nagtitinda ng kakanin at pagkain. Syempre, ang magulang din ni Sister Ophel ay tindera at naglalako. At yung isa po, lover of math. Si Pastor Ed po kaya, ano kaya ang favorite subject ni Pastor Ed? Ako, ang favorite subject ko ay math. Math Ben. Wow! Math sa MLQ. Ako nag-aral sa MLQ. Mechanical Engineering po ako. Actually, 5 years lang po yung course ko ng Mechanical Engineering. Pero kinuha ko ng 7 years. Yan. Napakahusay. Napakahusay sa math. Kasi yung math ko ay napakaganda yung aking math. Ano ba yun? Yung acronym ng math, nakalimutan ko na. Pasensya na, senior moment. Senior moment. Andi at apunan. Yan, tanghalian, apunan, tsaka agahan. So, yun po ang math namin. Okay, so actually yung aking differential math binagsak ako eh. Pero ang pinaka-waterloo ko noon ay yung English 22. Yan, yung public speaking. Yan. Kasi every time na ako po ang nakatoka na magsalita, uma-absent na ako, kaya 2 years akong Nag-public speaking, nag-English. Kaya 2 years kong kinuha yung mechanical engineering. Kasi pagdating sa English 22, lagi kong dinadrop, kaya incomplete ako lagi. Kasi meron akong inferiority complex. Talagang kinakabahan ako pag ako na nagsasalita sa harapan. Never ako magsalita sa harapan ng tao, lalo sa klase. Kasi kasi mahirap lang kami, so ako po ay merong low self-esteem. May inferiority complex, laging kabado pag nagsasalita. So wala akong choice eh. Dahil kami ay mahirap lamang, yung magulang ko mahirap. So I cannot choose my parents eh. Pero I have good news to all of you. You can choose your mother-in-law. Yun ang aking ginawa. So, yan. So, by the grace of God, natapos din naman ako sa Mechanical Engineering noong 1980. Yan, 1980, imagine, natapos din ako sa aking course. Pero I took it 7 years, yung aking pong kurso. Kasi napakatalino ko talaga. Ang saya, di ba? Mga kaabangers, wala talagang mahirap sa taong matyaga, di ba? Di ba? Kahit hindi mo kaya ang isang bagay, kapag tsinaga mo, abay malalampasan mo rin, di ba? Tulad ng nangyari kay Pastor Ed, di ba? Kahit 7 taon, Pastor Ed, ang 7 taon po ay sabi nga, di ba? Jubilee year, di ba? Pinagpala, di ba? So yung math, may agahan, tanghalian, at hapunan ka lang. Sapat na yon. Hello po sa lahat po ng mga taga-US, si Pastor Samuel Seruela. Ayan. Ayan. Naalala ko na po, ang math ay merienda, agahan, tanghalian, hapunan. Yan ang paborito niya, kinakain. At kung hindi ninyo kayang ipagmalaki ang inyong mga magulang, nandyan po ang inyong mga in-laws. Yan. Kaganda. Yun ang the best talaga. Bakit po, Pastor? Ano po ang karanasan ninyo sa ganyan? Sige po, Pastor. Usapang in-laws. Kasi po ako ay hindi mahusay sa academic.
So sabi ko, paano ko magte-take off nito at magiging successful sa buhay? Mahina akong magsalita. Talagang hindi pa 75 lang ako sa grade ko sa MLQ pa, no? So, sabi ko paano ko magiging matagumpay nito sa buhay? So, yung time no 1976, doon po kami nakatira sa likod ng East Avenue Medical Center ngayon. 'Yon sa Malakas. At nung habang ako ay naglalaba, may dumaan sa amin sa aming daan, kalye, na isang napakagandang babae yan. At nung nakita ko siya at nagtitigan kami, naniwala ba kayo sa love at first sight? Yan. So, nung nagtinginan kami, sabi ko sa aking sarili, ito ang mag-aangat sa buhay ko. Yan. So simula nun, ay hindi ko na siya tinantanan. At siya po ay niligawan ko for 7 years. Take note, for 7 years ko siyang niligawan. At dahil po sa aking katyagaan, napasagot ko naman siya ng oo. At ngayon, siya po ay akin ng asawa for 43 years na sa this coming December. Thank you. Katindi nun na, di ba? 7 taon na tinapos ang engineering, 7 taon ding niligawan. Yun pala yun. Amen. Di ba? Pastora Opel. Mahilig kasi siya sa pito-pito. Kaya nagkagano. Si Ma'am Opel naman po. Si Erwin Baron, si 7 pito-pito eh. Pito-pito, yan. Si Ma'am Opel po. Ma'am Opel, ano po ang natapos ninyong kurso sa kolehiyo? Actually, I BSE Mathematics and Physics sa UP, Diliman. Pastor Ed, UP Diliman, Mathematics, Yeah. BS Accountancy. Tapos ako, MLQ lang. Matinik. So, Mas matinik po ang inhenyero, di ba? Hindi nakawala ang isang accountant sa isang inhenyero. Wow. hindi Sige po. po. Matalinaw. Malinaw. Nakita ko siya. Sabi ni Actually, Basura, ang nangyari, masyado ring mababa yung ang aking self-esteem nung ako'y high school at saka college. Akala ko kasi pangit ako. Kasi nung araw, masyadong makapal yung aking salamin sa mata. Ang grado ng mata ko ay 500. 500 to 700 yan. So, lagi akong nakasalamin ng makapal. Pagkatapos, maitim. Matangkad ako, maitim, payatot. Dahil mahirap lang kami, wala akong pambili ng mga magagandang damit. Kaya, ang tingin ko sa sarili ko ay pangit, walang pera, ganyan. So, nung ako ay nasa UP Baguio, meron akong parang naging mutual na PMA-er. Sa tingin ko, masyado siyang gwapo para sa akin. Dahil low ang aking self-esteem, pagka magkasama kami, ang feeling ko mukha akong katulong sa kanya. Kaya noong nagkaroon ako ng pagkakataong bumaba ng Manila, pumunta ng UP Diliman, sa UP Baguio kasi ako dati, ay naghanap ako ng pangit. Na mas pangit sa akin. Para naman ang feeling ko, ako ay hindi mukhang katulong, nakakaangat ng konti. At nagkataon, nakita niya ako. Ang theme song ko noon, humanap ka ng pangit. Kaya siguro yun talaga ang destiny para sa amin. Pareho kami kasing feeling low esteem. Kaya kami ang pinagtagpo ng Panginoon. Destined talaga yan. Pastor
Sobrang natutuwa Ngayon, talaga ako. Ako naman, mukhang driver naman ako sa kanya. At siya naman ang aking prinsesa. Yan. Wow, 'di ba? Sabi ni Pastora May, wow, katatalino nila. Talaga pong katatalino nila. Parehong isang engineer at isang accountant. Parehong may inferiority complex na ang tingin sa nila sa kanilang mga sarili ay gano'n na lang kababa. Pero gano'n pa man, ginamit sila ng Diyos sa isa't isa para makita nila yung value nila sa Panginoon. Di ba? Pati si Pastor Dong tumatawa po sa inyong love story. Kasaya, sabi ni Pastora May, haha, kasaya, nagkatagpo ang dalawa. Yan. Greetings from Mindora, Pastora Pat Zelda. Yan. Wow. So, Thank you. Pastor Ed, Talagang paano ganun. po ninyo niligawan si Ma'am Ophel? Si Open naman po ay nagdodorm po siya sa Malakas Lane, malapit sa bahay namin, no? Dahil po siya Cavite at nag-aaral po siya sa UP Diliman, so nagbalak siya kumuha ng dormitoryo at nataon siya ay katapat namin kasi yung tindahan namin katapat lang ng building nila. So nung niligawan ko siya, dahil sa marami kaming ulam na natitira, binibigay ko sa kanya sa gabi. Dahil alam ko wala siyang pagkain. So nagpa-pass break ako sa kanya ng mga ulam, mga pagkain. Hindi niya alam, mga tira-tira po lang. Pero sarap na sarap siya doon sa mga nakuha ko siya sa pamagitan ng pagkain parang sikain. Nadala sa pagkain. So yun ang ginawa ko. For 7 years, yun ang lagi kong kinaabutan ko siya ng pagkain sa kanyang dormitory. Ay tama-tama, mahigpit yung ang kanyang ate na kung saan yung kanyang baon sapat lang sa pamasahe niya at konting pagkain. So doon ko siya nakuha sa mga pagkain. And of course, kinakanta ko siya ng mga Beatles noon. Dahil hindi siya marunong kumanta. So, kasi soloista siya. Solo sa ano. Pero member siya ng choir yung sa Australia. So, nagtaka akong ba't naging member ng choir ito. Kaya si Ryan Kayabjab, mahirapan magturo ng pag-awit dito sa aking may bahay. Pasensya na po. Nabis tuloy lang. Kasi nung nag-aaral po siya ng voice lesson diyan po sa Paranaque, then yung anak namin si Kay ay nag-aaral ng piano lesson. Tama-tama sinabayan niya mag-try mag-voice lesson. Alam niyo po yung kanyang instructor na voice lesson, talagang gumibap Pinakanta siya minsan, yung mga tanghali yun tanghalin tapat. Nung kumakanta siya, yung kanya mga kapitbahay po doon sa mall, unti-unti nagsasara ng mga bintana. Kaya yung kanya instructor nag-resign sa sa school na yun, nagtinda na ng balot sa Penoy. Ganun ka desperado. yung aking may bahay sa pag-aaral ng boss. Wow! Napakasaya! Gusto ko po munang magbasa. Alam niyo po ba? Sobra talaga ang tawanan ng ating mga kaabangers po sa ating live. Pero basahin ko muna po yung comment ni Pastor Ruben Manga. Hi, Miss Ophel. Such a blessing to hear your life story with the Lord in DLS. Sabi ni Doc Joey, they're a sweet couple. Ayan, sabi ni Pastora May, haha, ang bulaklak na dapat ginagamit panligaw naging ulam. Strategy yan, Pastor. Kaganda nga naman talagang strategy, di ba? Chikain, di ba? Diskarte lang talaga. Kanya-kanyang diskarte talaga, di ba?
Grabe, ang Oo. ganda daw po ng testimony ninyong mag-asawa, sabi ni Sis Nelly Rodriguez. You made me laugh. Yeah. Masayang araw sa bawat isa. Eto, Pastor, may sabi dito yung pagkain daw. Pagkain at gutom isinantabi. Basta i-enjoy ang gusto. Wow! Praise the Lord. Alam niyo po, Pastor, dito talaga yung mga kabangers natin, minsan anlulusog ng utak niyan eh. Pag may sinabi ka, binibigyan agad nila yan ng ng backup. It's the other way around. The Yeah. best way to a woman's heart is food. Yes, talaga naman, food. Yes. Food is life. So, sabi ni Pastor Dong, sobrang makulay ang buhay ni Pastor Ed at ni Ma'am Ophel. Ayan. So, Ma'am Ophel, paano Thank you. paano po kayong napasagot ni Pastor Ed? Madagdagan ko lang yung sinabi niya nung nag-enroll ako ng voice lesson. Sabi ng instructor ko, paano na lang ang gagawin ko? Wala nang tatanggap sa akin na magturo ng choir. Sabi ni Ed, sabihin mo sa kanya, kapag ka magtinda siya ng mani, ganito gawin niya. Ano? Mahahahahahani. Sisiguro siya, no? Halo. Balo. Parang may kumuha pa sa kanya na magturo ng voice lesson. So yun, ganun nga ang nangyari kapag bumibisita siya, parati siyang may dalang ulam, prutas, hindi bulaklak. Nung kasal na kami, saka naman siya nagbigay ng mga bulaklak. Lagi ako may bulaklak every week. Kaya sabi sa amin sa opisina, napaka-sweet naman ang asawa mo. Lagi kang may bulaklak araw-araw. Nakikitingin na lang kami sa iyong mga bulaklak dyan sa table mo. Kasi yung mga asawa namin at saka yung boyfriend namin, hindi kami binibigyan ng bulaklak. Sabi nila gano'n. So, nag-shift from food to flowers. Wow! From love at first sight, dinala sa pagkain, hanggang naging flowers. Alam niyo po, may tanong po si Pastora May eh. Sabi niya, ba't naman inabot ng 7 taon ang pangliligaw ni Pastor Ed, Ma'am Ophel? Ba't naman daw inabot ng 7 taon? Kasi pagka sinagot ko siya kaagad, baka maputol na yung supply ko ng ng pagkain. Good answer! Good answer. Oo nga naman, siya nga naman, Pastora May. Pag sinagot niya agad si Pastor Ed, nako, di putol ang kanyang supply ng pagkain. Di dagdag yun sa gastusin at allowance niya. Matalino talaga si Sister Ophel. Matalino talaga. In-stock ko po si Ma'am habang nagsisimula pa lang akong maging pangulo ng WMU. Grabe po talino ni Ma'am Ophel, nakaka-inspire. Wow. Mani pala, sabi ni Pastora May. Sa lahat po ng mga tulad na boses na meron ako at kay Ma'am Ophel, mani lang daw po ang sikreto. Mani. Kaganda po talaga ng nakukuha natin. Wow, from food to flowers. Ayan, sabi nga ni Pastora Mila ng Thailand, kasabihan, pakainin ng tiyan, kausapin ang puso, hintayin ang desisyon ni Miss Ophel. Yon. Sakto ka, Pastora Mila, dahil naghintay talaga si Pastor Ed ng 7 taon. Kailan po kayo ikinasal at ilan po ang inyong naging supling? Kami po ay kinasal noong December 10, 1983. December 10, 1983. Pero bago niya ako sinagot sa aking proposal, William Meremy, sabi niya sa Jose, magpapakasal ako sa'yo, pero wag kang magpapastor. Yun ang sabi sa akin ni Ophel yung time na yun. Kaya ang sagot ko naman, yes, hindi ako magpapastor, next month. So, alam niyo po kung bakit? Kasi doon sa church ni Ophel sa Kawit Baptist Church,
in less than 20 years niya from elementary hanggang college, ay iba't iba ang kanilang pastor. Almost 11 yung pastor na dumaan sa kanilang church at nakita niya yung kahirapan ng pastor. Kaya naisip niya na huwag siya mag-asawa ng pastor. Kaya nung nag-propose akong will you marry me, sabi ko sa kanya, o sige, pero huwag kang magpapastor. Nag-promise naman ako na hindi magpapastor. Pero after 4 years, tinawag din ako na maging pastor. Kasi nung time na yun, medyo nahirapan ako. Dahil nung nagpaalam ako sa mother ko na ako ay gusto magpastor, 1978, sabi ng nanay ko, para bang tinandang pa niya yung aking pong desisyon. Ano anak, magpapastor ka? Naku, napakahirap ang magpastor. Talagang marami kang problema dyan. Bawat tao may problema. Yan ang sabi sa akin ng nanay ko noon. At pangalawa, hindi ka yayaman dyan. Mahirap lang ang pastor. Konti lang ang sweldo niyan at allowances. Kaya hindi ka magtatagumpay bilang pastor at yayaman. At ang pangatlo, hindi ka mukhang pastor. Sabi sa akin ng nanay ko, mukha kang artista. Yan ang sinabi sa akin ng nanay ko. Pero kung pinatos ko yung advice ng nanay ko na mag-artista, siguro patay na rin ako ngayon. Kasi yung time na yun, naghanap si Fernando po ng kontrabida. At ang nakuha, si Paquito Diaz at si Martin Marfil. Ngayon, wala na po sila. Kaya tama yung sinabi ni Ate Beth Flores na life is not a series of chances, it is a series of choices. Kaya tama yung aking pong naging desisyon. At nung nakita ko si Opel habang siya naglalakad patungong UP, sabi ko, ito ang aangat sa buhay ko, naging tama yung aking desisyon. Kaya purihin ang ating Panginoon dahil po hindi nagkamali ako sa aking pong mga desisyon. Kaya hanggang ngayon, kita niyo naman po, no? Talagang blessing and favor ng Panginoon yung aking pong naranasan. Kaya sabi ni Chinkitan, hindi lang sipag at tiyaga, no? Sabi ni Manny Villa, kailangan diskarte at oportunidad. So, nung nakita ko, dumiskarte ako, hindi ko siya tinantanan. Kaya ngayon, nagtagumpay tuloy ako sa akin pong desisyon sa buhay. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Wow! Sabi ni Pastor, may katindi ng kondisyon, huwag agad magpastor, di ba? At oo nga naman, Pastor. Pag nagpastor po kayo, wala po palang i-account ang inyong accountant. Pero, maiba po ako, Pastor, ay Ate Ophel, Ma'am Ophel. Bakit po ayaw ninyo na makapag-asawa ng pastor that time? Kasi nauna ako magsimba sa kanya. Maliit pa ako, mga 5 years old. Meron kaming kapatid, yung panganay namin, na nadala ng isang missionaring Amerikano sa isang chapel, sa isang Baptist church. So, kaming mga maliliit na magkakapatid, dinadala niya doon. So, yung aking unang naging awareness sa pagsisimba ay sa maliit na chapel. At yung mga naging pastor doon, nakita ko ang buhay, talagang mahirap. Minsan nga, sabi ng nanay ko sa akin, nanay ko hindi nagsisimba yan. Ang tatay ko hindi rin nagsisimba nung araw. Pero, meron silang heart sa mga pastors, ministers, mga manggagawa. So kapag yan nagtitinda, nagtatabi yan ng pagkain para sa pastor. Minsan pakwan, minsan mani, minsan kung ano yung maisipan niyang ibigay. Minsan pinadala sa akin yung mani, Sabado. So, dinala ko. Pagdating ng linggo, sabi sa akin nung pastor, sabihin mo sa nanay mo, salamat ha. Meron kaming naging ulam kahapon. Mani ang kanilang inulam. Kaya sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Mahirap na nga kami. Hindi na kami makakaahon. Hindi na ako makakaahon sa kahirapan kapag nag-asawa pa ako ng pastor. Dahil yung mga members ng aming church nung araw, hindi marunong mag-alaga sa kanilang pastor. Hindi kami marunong mag-alaga. Hindi kami naturuan mag-alaga sa aming mga manggagawa. Kaya sila ay nakatira sa isang maliit na yung dating Sunday school room
ginawang parsonage, doon sila nakatira. Kapag ka bahain sa lugar namin, doon sila sa mataas na kama, doon lang sila nakahalok kip-kip kasama ng mga anak. Kapag minsan ibinili ng TV ng pastor yung kanyang mga anak, napulaan pa ng mga miyembro. So very controlling, pero napakaliit naman ng binibigay na allowance na suporta ng mga miyembro sa aming pastor. At nakita ko lahat yon. Kaya sabi ko, ayokong mag-asawa ng pastor. Dahil ayoko na maghirap. Ang pangarap ko kasi sa buhay noong malita ko, makita yung buong mundo, makita ang daigdig. I want to go places, I want to go to different parts of the world. Yan. Pero kung pastor ang asawa ko, paano yon? Siguro pagka sa langit na ako at nakatingin sa mundo, saka ko lang makikita yon. But not in my lifetime. Yun yung aking nakita nung araw. Wow. So sad, no? Di ba? Di ba? Kaya pala ayaw niyang mag-asawa ng pastor kasi ayaw niya talaga nadanasin ang hirap. Di ba? Yeah. Pero sabi nga, di ba? So kaya mga kaabangers, kung kayo po ay mga members ng isang pastor, napakaganda pong paalala nito, ano? Gusto kong maiyak. Alagaan at mahalin po natin ang ating mga pastor. Kasi sila din po naman, ang puso niyan po ng ating mga pastor ay hindi lamang po para sa sarili nila, kundi para sa atin na kanilang mga miyembro, para sa atin na kanilang mga flock. Di ba? Tayo'y pinapanalangin ng ating mga pastor. Kaya talaga naman tulungan natin ang ating mga pastor. Huwag natin silang gawing mukhang kawawa. Di ba? Kung paano tayo ay mukhang mayaman, dapat maging mukhang mayaman din ang ating mga pastor. Salamat po, Pastora Ophel, Sister Ophel, Sister Ophel, sa napakaganda po na inyong inihayag ngayong hapon na ito. Naturuan po kaming lahat. Yan. It's an eye-opener to all of us para po sa kung paano namin tatratuhin at itatrato ang aming mga kapastoran. Sabi nga po ni Pastor Samuel Seruela ng US, totoo po ba yun? Yung pag-asawa ng pastor di yayaman. Sabi po sa kanta, payaman ng payaman, paganda ng paganda. Ayan, sige nga po, Pastor Ed. So, nung nakapag-decide na po kayo na kayo'y magpapastor, nangyari po ba yung mga nakita ni Ate Ophel, ni Ma'am Ophel sa inyong buhay? Paano po pala tinanggap ni Ate Ophel yung inyong naging desisyon na maging pastor? Hello mga kaabangers. So nagkaroon lang po yata sila ng sa kanilang end. So napakaganda po. Sige nga po mga kaabangers, mag-comment po kayo dyan tungkol po sa huling. Ayan na po sila, nagbabalik na po. Ayan. Hello po. Oh yeah. Ayan. Sige po, Pastor. Continue po. Well, nung first 7 years ko sa ministry sa Malabon, sa Messiah Christian Baptist Church, ay talagang nahirapan mo ko sa ministry. Kasi si Ophel talagang ayaw niya ako magpastor. So, on that time, the first 7 years, nakita ko na hindi siya very supportive sa gawain. At hindi siya na-involve sa ministry, sa Sunday school, baging sa iba pang mga gawain ng church. Pero nanalangin ako, sabi ko kay Lord nung kinausap niya ako through John 15 verse 16, very clear yung pagkatawag ko sa Panginoon kasama si Ophel. Sabi po,
You have not chosen me, but I have chosen you, that you should go and bear much fruit, and that your fruit should remain. And whatever you ask to the Father in my name, I will give it to you. So doon nagtiwala ako sa Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I will pray hard para yung misis ko ay maging obedient at sumunod sa iyong kalooban. Kaya for 7 years, talagang I prayed hard, I worked hard sa ministry, at tinisikap ko na maging happy ang aking misis. Bagamat napakahirap ko talaga yung time na yon, kasi yung kanyang ties lamang ay yun ang aking sweldo sa ministry. Kaya talagang I can say to the congregation to say hallelujah, praise the Lord. At talagang I can make them happy, pero pagdating sa bahay, yung misis ko, ang lungkot. Talagang walang rema. Walang anointing. Kasi talagang mahirap yung buhay namin. Kaya yung time na yun, nangungupahan pa ko nangungupahan pa kami dyan sa Malabon. At talagang sabi ko, Lord, kung talagang tinawag mo ko, ikaw ang magpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kasi nung aking pastor ay isang naging Bible buff, sabi sa akin, Pastor Ed, kaya hindi ka pinagpapala ng Panginoon, nagtatabaw ang misis mo. So, wag mong pagtabuhin ang misis mo at gagawa ng himala ang Panginoon sa buhay nyo. Wow. So, sinunod ko naman yon, kasi sabi ng Panginoon sa Ephesians 5, husband loves your wife. And then, wives, submit to your husband. Nag-submit naman sa akin ng misis ko, si Opel. At lo and behold, nag-resign siya sa kanyang trabaho. Wow. At talagang ina-expect namin na ang Panginoon gagawa ng himala sa buhay namin. Kaya yung kanyang savings sa kanyang pagtatrabaho sa Australia for 2 years, halos maubos na. Kaya sabi ni Ope sa Panginoon, Panginoon, talaga bang provider ka namin? Sumunod naman ako sa husband ko na huwag magtrabaho. Kasi sabi ng pastor namin na para kami pagpanain, kailangan full-time sa ministry. Kaya yung time na yun, nung December, nagbabalak na si Ope na talagang hindi siya magtiwala sa ating Panginoon bilang provider. Pero nung halos naubos na yung aming ipon at yung aming pong kaperahan, nung January, sabi niya, magtatrabaho na ulit ako. Talagang hindi ko maasahan ng Panginoon na siya magpo-provide. Kailangan magtrabaho pa rin ako. Pero time na yon, nung siya ay nagdesisyon na maghanap ng trabaho, may kumatok sa bahay namin. Isang kartero. Nung hapon na yon. Kaya nung binuksan niya, ay may natanggap siyang letter from Chatswood Baptist Church sa Australia. At nung binuksan niya, lo and behold, nakita niya may cheque. No, na worth 5,000 may get. At yung time na yon, 1980s, malaki na po yun. And then nung sinabi ng pastor, kami ay nag-pray para sa pagmimisyon. At nung kami po ay nag-collect ng aming pong mission offering, hindi namin alam, sabi ng pastor, hindi namin alam kung kanino namin ibibigay. Kaya on that time, nag-pray po sila, yung kongregasyon, kung kanino nila ibibigay yung cheque, yung pera na kanila pong dilikom sa mission offering. At nung sila ay nag-pray, praise God, kasi yung habang sila ay nag-pray, yung mukha namin ang nakikita nila sa kanilang pangitain. At nag-decide sila na ito ay isend sa amin. And on that time, noong January, nakita ni Opel na talagang si Lord ang aming provider. At doon siya nagkaroon ng financial breakthrough. That ang Panginoon ay siyang magpo-provide sa lahat ng aming mga pangailangan, whether we like it or not, because God is able, and with God, nothing is impossible. So po rin po nga, Panginoon, doon nagsimula ang financial breakthrough namin. At lo and behold, nakita na
yung talagang yung blessing ng Panginoon, yung favor ng Panginoon, naranasan po namin. Until now, kami po ay 41 years na sa ministry, sa MCPC, take note, mga kapuso, mga dapat, mga kabangers. 41 na po kami sa isang church, no? At meron Wow. po kami mga 4 at 5 dotted church na amin pong na-establish. Isa po sa Iloilo, sa Negros, isa po sa 2 sa Bulacan, isa sa Project 8, at dito po sa Bacoor na amin pong tinitira. So purin po ang Panginoon. Talagang God is our provider. Wherever God leads, He will provide. And pag atin po sinusunod ang will ng Panginoon, ang bill namin ay ipoprovide ng ating Panginoon. Purihin ng ating Panginoon. Amen. Wow. Grabe. Sabi nga po ni Pastora May, trauma ang kahirapan, pero magandang training ground dahil matututo tayong magsikap, magsinop, maging masagana sa lahat ng aspeto ng buhay. Di po ba? Amen. At sabi nga rin kanina niya di ba na tayo ng mga naglilingkod, hindi raw tayo naghahanap buhay. Pero naghahanap tayo ng buhay para masinop Amen. at maibalik talaga sa Panginoon. Yun talaga yung hanap Amen. buhay natin. Hinahanap natin ang mga may buhay na nangangailangan ng Amen. Panginoon. At sabi nga din Amen. kanina ni Pastora Yolanda, God, kailangan i-empty tayo ng Panginoon upang lalo nating Amen. ma-appreciate ang kanyang mga provision. Yan, di ba? Amen. Ang salamat Thank you. mga kaabangers, talagang tunay na nakikinig kayo. Pero ang tanong ko kay Ate Ophel, paano nyo po in-embrace yung panawagan, yung calling ni Pastor Ed? Sa kabila ng lahat ng yun na nakita mo na sabi nga, di ba, nagta-tights ka, tapos yung tights mo lang din ang parang bumabalik sa'yo. Di ba? Paano nyo po ito natanggap? Actually, noong sinabi niya na parang may calling ako ng Panginoon, sabi ko sa kanya, dati kasi ang trabaho ni Pastor nung mag-asawa kami ay salesman ng mga construction materials. Nagtatrabaho siya sa Amon Trading. So, meron siya talagang kita. Pero, noong nagkaroon ng depression sa Philippines, ng recession, natanggal siya sa trabaho kahit malaki yung kanya mga sales kasi last in, first out ang naging takaran ng company. So sabi niya, nung mawalan siya ng trabaho, mukhang tinatawag ako ng Panginoon para magpastor. Sabi ko sa kanya, baka naman akala mo lang, dahil nawalan ka ng trabaho, calling yan ng Panginoon. Subukan mo munang mag-business. So, pinahiram kami ng kapatid ko ng pangkapital para sa pag-solo niya, pagbebenta niya ng construction materials. Pero sa loob ng 2 buwan, sa halip na magbenta siya ng construction materials, pumupunta yan sa mga hospitals para mag-visit sa mga sick, mag-share ng gospel, mag-pray sa mga may sakit. Kaya at the end of 2nd month, sabi ko sa kanya, kung talagang gusto mong maglingkod sa Panginoon at feeling mo tinatawag ka, pagbutihin mo na lang, mag-aral ka. So, nakita yon ng church na ina-attend na namin nung araw, yung International Baptist Church Manila. So, ang ginawa ng Baptist men, sinuportahan siya ng konting allowance para makapag-umpisa siya mag-Bible study doon sa kanilang outreach. So nagsimula kami ng buhay pagpapastor sa church planting sa bandang sa Malabon. So ang unang mga members ay hindi naman mga pangkaraniwan. Kaya nasabi niya, yung type ko doon, nung nagtatrabaho ako, yun ang pinang-susweldo rin sa kanya pabalik. Sabi nga niya, hindi ko siya masyadong sinusuportahan noon in the sense na hindi ako gaanong
nakiki na, na, nakiki ano yan, lahok doon sa council meeting dahil ang aking focus noon ay pangangalaga sa aming family. Wow. So habang siya ay nagba-Bible study, ako naman ay nagko-concentrate sa pag-aalaga ng aming mga anak, pagtuturo, pagpapalaki sa kanila. And then one time, nagkaroon ng pagkakataon na magtrabaho sa Australia. Ang mga kasama ko ay nag-aalisan. Siyempre ako ay nagkaroon ng konting inggit dahil sila ay may pagkakataon kumita ng mas malaki at makatulong sa kanilang family. Wow. So ako ay nagpunta rin ng Australia. Iniwan ko yung aming anak na 2 years old noon kay Pastor Ed. May mga katulong kami noon, 2. So, nagtrabaho ako doon bilang IT programmer. Kasi from teaching, ako ay nag-shift sa IT work dahil mababa lang ang kita ng teacher. So, nag-change ako ng career. Kaya sa pagtatrabaho ko sa sa ibang bansa, yung katas ng Australia, nakapagpundar kami ng lupa. Kasi ayoko naman na porke baka kami ay mga manggagawa, wala na bang karapatan mag-aral yung aming mga anak sa maayos na eskwelahan? Wala na ba kaming karapatan kumain ng masustansya? At wala na ba karapatan ang mga anak namin na magdamit ng maayos-ayos, magsapatos ng maayos-ayos? Yun yung nasa isip ko. Kaya ako ay nagtrabaho with this blessing. Pero pagbalik ko sa Pilipinas after 2 years, ay nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa Ed na mga medyo fundamentalist na ang kanilang pag-iisip, ang misis daw, hindi dapat nagtatrabaho. Dapat nasa bahay lang at nagsusupport full-time sa asawa. So nung hinamon niya ako na mag full-time kami, magpo-provide ang Panginoon, sa isip-isip ko, talaga bang ganyan ang pananampalataya mo? Sige lang. Tingnan natin kung yung Diyos na sinasabi mo na inaasahan mo, ay kaya talaga tayong i-sustain without my job. So, sa loob ng 3 buwan ay hindi nga ako nagtatrabaho. So, yung katas yung savings namin from my job ay unti-unting naubos. At ang kwento nga niya, dumating yung time na wala nang laman ng ref. Wala nang laman ng bigasan, puros tubig na lang. At ako ay naiwang mag-isa sa bahay asking, ito bang doubting? Pagka ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, nagpapasok, nag-i-inject ng doubt ang kaaway sa utak. Wala naman si Pastor Ed nung araw na yon, umaga. Ako lang mag-isa with the children. So, sabi ko, Panginoon, totoo ka ba talaga? Totoo ka bang kung totoo ka bang nag-aalaga sa mga anak mo? Totoo ba na ikaw ay nagpo-provide sa mga manggagawa? Kasi yun yung promise, yun yung sinabi ni King David doon sa Psalm. Tumanda na ako, pero wala akong nakita na lingkod ng Diyos o mga anak niya na nagbe-beg for bread. Totoo ba yan? Totoo ba yung Bible? O baka naman katang isip lang? Totoo ba yung aming mga itinuturo? O baka katang isip lang yung mga tinuturo namin? Totoo ba ang Biblia? So lahat ng yan, mga doubts na yan ay pumasok sa utak ko. At sabi nga niya, pagdating ng tanghalian, wala siya, pagdating ng alauna, may letter. Kasi back in Australia, ako naman ay nagsisimba doon. Member nga ako ng choir eh. Nakapunta rin si pastor doon, mga 3 months. Para matikman din niya ano ang buhay sa ibang bansa. At ako, hopefully, he would consider migrating to Australia with me, with the family. Pero iba ang design ng Panginoon, iba ang plano niya, kaya ako ay umuwi, ako ay nag-resign. Sabi ko sa mga kasama ko sa Australia, lahat ng mga gamit ko diyan, ibenta nyo. Ibenta nyo yung bed, ibenta nyo lahat ng pinundar ko diyan. Ang microwave oven, ang
ang lahat ng mga inihanda ko sa migration namin, ibenta nyo at yung aking mga gamit, ipadala nyo na lang as balikbayan tax dito sa Pilipinas kasi hindi na ako pinababalik ng asawa ko. So, yun ang nangyari. At doon sa sulat na galing sa Calvary Baptist Church ng Australia, ng Chatswood pala, nasabi nila ay nag-collect sila ng mission offering at nang nag-pray sila kung bakit sila nangolekta at para kanino, mukha namin mag-asawa ang nakita nila. At nung matanggap namin yon, doon ko napagtanto na buhay ang Diyos, totoo siya, at hindi niya talaga pababayaan ang mga anak niya na naglilingkod sa Kanya. That was the turning point of my faith and the turning point of my financial breakthrough. So, pagkatapos noon, hindi niya ako pinayagan magtrabaho, di ba, for mga 3 months or so. Isang araw, sabi niya sa akin, after 2 weeks yun, bakit naging ganyan ang itsura mo, Ophel? Bakit? Sabi, anong itsura ko? Kasi kakatapos ko lang maglaba, hindi pa ako nakakaligo, nakadaster ako, andun ako sa tomba-tomba, nagpapahinga. Bakit ka naging mukhang losyang? Bakit Bakit mukha ka bakit tumanda ka? Ganyan. Sabi ko, ano ba yung itsura ko? Ba't ganun ang tingin niya sa akin? Sabi niya, trabaho ka na nga ulit. Sa kanya pa nagsabi yun. Sabi ko sa kanya, paano ako magtatrabaho ulit? Alam mo naman sa computer industry, wala ka lang ng 1 month, hindi ka na makakasunod sa mga technical advancements ng industry na yan. Wala nang tatanggap sa akin, sabi ko pang gano'n. Pero, sabi ko sa kanya, mabuti pa, magbihis ako, itong natanggap natin na pera, ibili natin ng pagkain sa grocery. Yung mga kailangan namin. At habang nandun kami sa grocery, meron akong nakasalubong na dati kong office mate. Pero sa mukha ko lang siya kilala. Sabi niya, di ba dati tayong magkasama sa office? Saan ka na ngayon? Sabi ko, wala akong trabaho. Gusto mo ulit magtrabaho? Baka hindi na ako matanggap, wala na ako alam. Hindi ko na alam. Sabi niya, basta bigay mo lang sa akin yung resume mo. At dinala niya yung resume ko sa Asian Development Bank. Ito yung bangko na 3 years ago, I tried to get in, pero hindi ako matanggap-tanggap. Kahit may backer pa ako noon na British, na member ng International Baptist Church where we used to worship. Hindi ako matanggap. Pero that time, noong ibigay niya yung resume ko, wala na akong practice. Pero nung in-interview ko, ewan ko kung anong nakita niya, tinanggap ako. So, ganoon kami nagkaroon ng financial breakthrough ni Pastor Ed. And with Asian Development Bank, yung pangarap ko na makapunta sa iba't ibang bansa, doon natupad. Tinupad ng Panginoon. Wow. Hindi pala niya nakalimutan yung aking pangarap. Wow! Amen! Praise God! Grabe, no? Makakalimutan ng tao pero hindi makakalimutan ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi siya marunong lumimot, di ba? Ang anumang hiningi mo sa Kanya, yan ay Kanya talagang ibibigay sa Kanyang itinakdang panahon. At kaganda, no? Ang ganda ng patotoo ni Pastora Ophel, alam niyo po. Sabi ko, ang ganda ng kwento, di ba? Talagang, alam mo, merong isang tauhan sa Biblia na nagsabi niya na, Lord, wag mo akong ipapahiya. Si King Asa yata yun, no? Sa 2 Chronicles na sinabi niya na, Lord, wag mo talagang akong ipapahiya. Wag mong ipahihintulot na ako'y mapahiya sa tao. So, Pastor Ed, ibabalik ko po sa inyo. Nangyari po ba talaga ito? Nalakaran niyo po ba na, grabe ang tindi, ang pinaka number 1 na opposition mo. Walang iba kundi ang taong pinakamalapit sa puso mo. Di po ba? Paano nyo po napagtagumpayan? At paano nyo po nakita in reality na talagang hindi kayo ipinahiya ng Panginoon? Yes, purihin ng Panginoon. Kasi nakita ko yung time yun na nagkaroon kami ng financial breakthrough at lalong nag-dedicate si Ophel sa Panginoon. Then nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay namin as a ministry. Minsan talagang gusto ko nang gumibap sa ministry dahil sa
wala nga akong ah, background sa Bible school kasi yung time na yun nag, ah, nagkaroon kami ng gawain sa Malabon. Yung mga tao na binabible study namin noong 1985 at nung mga 40 na sila up to 20, sabi nung isa sa akin, Pastor, pwede na tayo maging church. So, i-organize na natin yung gawain dito sa Malabon ng isang church. Sabi ko, ay wala pa akong, di pa ako nag-aaral sa Bible school eh. So, paano yan? So, sabi sa akin yung isang kaibigan namin, Pastor, di organize na natin and then at the same time, mag-aaral ka sa Bible school. So, yun po. Kaya habang ako ay nag-ministry, nag-aaral ako sa Bible school. Hindi katulad ng iba na graduate muna sa Bible school bago sila mag-ministry. Pero ako, habang nag-ministry, nag-aaral sa Bible school. Pero yung time yun, yung mga nag-promise sa akin na susuportahan ako habang ako'y nag-aaral at habang nagmi-ministeryo, of course, hindi natin maiwasan yung mga problema sa loob at labas ng iglesia. At actually, may kumukontra pa nga sa akin sa ministry kasi sabi sa akin ng isa, hindi ka mahusay na administrator, hindi ka mahusay mag-preach. Yun ang comment sa akin. So, nadi-disappoint ako kasi alam mo naman, meron ako inferior complex, talagang napakain ako talaga magsalita. So, yung time na yun, talagang may nag-uupo sa akin, parang si San Balas at si isa. Talagang sabi ko, Lord, kung talagang tinatawag mo ako ay gamitin mo, Panginoon. Give me wisdom and knowledge para mailid ko ang church na ito. At every time na ako ay mag-quit sa ministry, kasi nga maraming kontratista no? Hindi katulad sa ating bansa, maraming contractor at mayaman. Kontratista. Maraming ding sampalat at tubiya. So yung time na frustrated ako. At talagang sabi ko, Lord, gusto ko na mag-quit sa ministry. Pero sabi sa akin ng Panginoon sa John 21, do you love me? Wow. Sabi ko, Lord, pag yan ang lagi kong nasa isip, Lord, wala na po talaga tayong problema. Talagang mahal ko po kayo, Lord. Kaya nandito pa rin ako sa ministry. Kasi every time na mag-quit ako, lagi yun ang inaano sa akin, nire-remind sa akin yung John 21, yung kausap niya si Pedro, do you love me, Peter, more than this? At pag yun ang lagi ko na re-recollect, talagang sabi ko, Lord, narito ulit ako, gusto kong magpagamit sa iyo. Kahit maraming opposition, maraming trials, actually, kung bakit si Opel ay umuwi ng Australia, kasi nagkaroon ako ng involvement sa church na kung saan hindi naging maganda yung aking karanasan. At yung time na yon ay wala si Opel, tapos meron kaming may yaya yung aking pong mga anak. At ako ay na-chismis na meron daw akong karelasyon sa na maid sa bahay. So hindi naman totoo, pero nakita natin dito yung chismis ay talagang napaka-powerful. At doon nakita natin na naging setback ko rin po yon sa ministry. Kaya napakahirap po talaga na pag ang isang asawa ng pastor ay malayo, nasa abroad, talagang may tendency talaga na magkakaroon po ng problema sa bahay at sa ministry. Kaya salamat sa Panginoon sa wisdom na binigay ng Panginoon sa amin. At si Opel, kaya gusto niya talaga na kami ay mag-grade doon. Pero dahil po sa nangyari po doon na problema sa loob ng church, dahil ako po ay na-chismis na mayroon akong karelasyon na maid, no? Ay siya na po nagpasya umuwi. Kaya po siya umuwi yung time na yon. Kaya nakita ko yung support ng aking may bahay. At dahil po doon, ay nagpatuloy po kami sa ministry ng ating Panginoon. Ayun po ang isa sa mga, kumbaga sa naging setback po namin po doon. Pero nakita ko doon, through these trials, ay nakita ko yung submission ni Opel, yung kanyang commitment, yung kanyang dedication sa Panginoon, na talagang kaming mag-asawa ay maglilingkod sa ating Panginoon. So yun po ang nangyari.
Kaya salamat at sa this coming September 30, September 27, we will celebrate our 41st anniversary ng MCBC. At dahil po doon kami nagpapasalamat because of His sustenance, His grace, His favor sa amin, na kahit marami pong mga pagsubok, marami suliranin, ay tunay po na nandun ang Panginoon, hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Alam niyo po, during pandemic noong 2019, noong November, tinago ko po itong aking karamdaman for almost 2 years. Kasi nahirapan na po akong magdumi, bloated na po ako. And then suddenly, noong November, nakita ng aking daughter, yung panganay, si Kay, na si Kay, sabi, tayo pa, mukhang ano ka na, mukhang may sakit ka. At parang nangangayayat ka na. So, daling ka namin sa ospital. Yung time na, ayaw ko talagang magpa-hospital kasi alam ko, meron akong suliranin, meron akong sakit. Pero mapilit yung aking anak na pumunta na dalhin ako sa ospital dyan po sa BRP. At nung ako'y pine-check up, talagang hindi na ako pinakawalan ng hospital kasi ako ay meron na pong colon cancer. Kaya yung time na yun, noong November 20, 2019, inopera po ako sa colon for 12 hours. At nakita ko po ron yung goodness ng Panginoon. Sinustay niya ako sa operasyon na for 12 hours. At yung aking misis ay talagang nandun yung kanyang support sa akin during my medical procedure. And then, nung ako'y nilabas sa hospital, ay meron po akong colonoscopy bag dito po sa Tagiliran kasi namamaga po yung aking colon at hindi na lang naibalik. So it took 3 months pa para muling ibalik. Kaya noong February 2020, kasagsagan ng pandemic po noon, sa tulong ng aking may bahay, siya aking nurse ng time na yon, siya nag-aalaga, siya nagpapalit ng colonoscopy. At take note mga kapuso, for 25 o 26 days sa BRP, hindi siya umalis sa aking tabi. Talaga nandoon yung kanyang support sa akin. At doon lalo kong naging close sa aking may bahay na kung saan tunay po na nakita ko yung kanyang faithfulness sa ating Panginoon. And then noong December 2020 ay sabi sa akin ng opta ko, Pastor, ayusin mo na yung katarata mo kasi hindi na nagre-register yung grade sa aking instrument. Dahil sa pandemic, hindi ko na pa-check up. So, ang nangyari po ay nagkaroon ng infection noong December. Pumunta ako sa isang doktor diyan po sa aming lugar, diyan po sa Bacoor, sa Crisostomo. At sabi ng doktor sa akin, operahan ka namin sa December 10. 2020. Dahil pa sa namamagana yung bata ko. And then, ang nangyari po, December pa lang, December 5, sumabog nag-burst out na yung aking katarata. At naapektuhan yung aking optic nerves, no? Sa right eye. At dahil po doon, nag-cause ng blindness yung aking right eye sa time na yon. At hanggang ngayon, ay hindi na po nakarecover yung aking right eye at ngayon po ay isang mata na lang po yung aking pong vision. At salamat sa Panginoon kasi salamat at dalawa yung mata natin kasi kung isa lang ay talagang bulag na siguro ako ngayon. Kaya purihin ng Panginoon dahil po sa kanyang goodness, sa kanyang favor na kahit marami po tayong mga pinagdaanan sa ministry for 41 years, marami ups and downs, marami mga pagsubok, ay nakita po ng Panginoon yung aming katapatan ng ating Panginoon. At dahil po doon, in-spare pa niya yung aking pong buhay. So yeah, actually sabi niya lang ng gastro ko na yung aking colon ay 3rd stage na raw nung bago pa inoperahan. Pero nung natapos akong operahan ng 2 beses operahan sa colon, nung sabi na ang oncologist ko, praise the Lord, Pastor, 1st stage ka lamang, hindi mo na kailangan ng chemo at ng radiation. Kaya hanggang ngayon, magsi 7 years na po yung akong cancer survival. Wow. At yung aking mata ay 6 years na rin akong isa na lang yung mata ko. Pero salamat sa Panginoon, mayroon pang isa
Hindi katulad ni Fanny Crosby na blind talaga for the rest. Pero nabuhay pa siya ng 95, no? Si Fanny Crosby. So, may bonus pa, no? Bagamat siya ay bulag for the rest of her life, nung simula pa lang, nung 1 year old, pero binigyan pa siya ni Lord ng 95, no? O 94 years old na at siya ginamit pa ng Panginoon sa iba't ibang larangan ng music ministry at marami po siya napopost at dahil po doon marami na blessed at na-inspired through his music, through her music dahil po sa kanyang blindness. Siguro dahil po sa aking blindness, siguro baka marami rin ma-inspired. Wow! Grabe! Grabing patotoo yan, Pastor That's Ed. the grace of God. No? Kaya sabi ko kay Lord, Panginoon, unti-unti mo na akong kinukuha. kalahati na lang yung kolon ko, isa na lang yung mata ko. Pero by the grace of God, nagpapatuloy po kami ni Ate Opel dahil sa kanyang goodness at sa kanyang kabagan sa atin. Praise the Lord. Yeah. Praise God! Grabe! Sabi na nga ni Sister Nelly Rodriguez, maraming pagsubok, left and right, front and back. Super blessed ako sa buhay nyo, Opel at Pastor Ed. Grabe, sobrang dami ng nabibless. Sabi nga ni Sister Cel Arsenal Kadjaw, yes po, we have witnessed that sa life ni Ate Ninang, Opel at Pastor Ed. Praise the Lord, He sees their heart and never forgets the faithful. Talagang Amen, hindi talaga nalilimutan ng Diyos. At sabi naman ni Sister Paz Trabalyo, sabi niya, nakaka-relate kami ni Pastor Sam sa humble beginnings nyo, Pastor Ed at Ate Opel. Maraming bashers kapag ginagamit ka ni Lord. Ayan, totoo. Uso na talaga ang mga marites kahit noon pa, di ba? Grabe, marami talaga ang magbabash, pero purihin ang Panginoon, Ate Opel. 41 years of faithfulness and counting. Marami talaga ang magbabash, marami talaga, pero sabi nga, 'di ba, ng Panginoon, 'di ba? Hindi naman talaga ipinangako ng Panginoon ang madaling buhay dito sa sanlibutan. Yeah. Lalo na sa ating paglilingkod, hindi ipinangako ng Diyos, Amen. 'di ba? The more we are closer to God, the more we are closer to His cross. Pero ang maganda, Amen. when we are more closer to His cross, the more we become closer to the presence of the Lord. Na yung sinasabi Amen. niya na sasamahan kita. 'Di ba? Do not be afraid, do not be dismayed, for I am with you always. 'Di ba? Amen. I am with you always. At nakita natin yan, mga kaabangers, sa buhay at patotoo ni Pastor Ed at ni Ate Opel, di ba? God never leave them. Di ba? Hindi Amen. talaga iniwan sila ng Panginoon at lalong hindi pinahintulutan ng Diyos na mapahiya sila sa tao. Di ba? Totoo Amen. talaga ngayon. Ngayon na sinasabi Praise ni the Ate Lord. Opel. Totoo ang sinasabi sa salita mo, Panginoon, sa Biblia mo, na talagang sinabi din ni Haring David na ang mga lingkod ng Panginoon hindi kailanman, di ba, pababayaan ng Diyos. Amen. Kalain nyo, kalahati na lang ang kolon. Isa na lang ang mata. Di ba? Pero Amen. dinagdagan pa ng Diyos ang kanyang buhay ng 7 taon at alam kong naniniwala ko na dadagdagan pa ito ng Panginoon Amen. dahil Praise the Lord. hindi I pa receive tapos ang layunin ng Diyos sa buhay ni Pastor Ed. Di ba? Pastor Ed, ngayon po, batay sa inyo pong tema, sa ating tema ngayong hapon na ito na called Together, a Journey to Our Pastoral Ministry. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo na gusto ninyong ipamana or gusto ninyo ring sabihin sa ating mga kaabangers ngayon at gusto pa ninyong ipamana sa mga next generation na mga leader? Una-una po yung aming pananampalataya ni Opel sa Panginoon. Talagang na-test po kami through time, trials, and hardship ng buhay. Siguro yung 41 years na, parang isang generasyon na yun, no? Nakita natin sa Bible na halos lahat ng mga lingkod ng Panginoon ay 40 years yung kanilang paglingkod. Even si Moses, nung siya po tinawag at the age of 80, in 40 years, nag-ministry po siya, no? So, sa amin ni Opel, parang ngayon pa lang kami nagsisimula sa ministry.
because of our experiences, no? Because of the goodness of God, siguro marami po kaming may share sa mga tao, yung aming panampalataya. Even sa aming mga anak, yun po ang aming pong sinishare, yung aming pananampalataya. Yung sa Panginoon, sa aming pagbibigay, no, ng aming mga ikapu at mga kaloob, sa pagmimisyon, sa pag-share ng gospel, no, through thick and thin, kahit maraming makaramdaman, nandun pa rin yung aming pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung aming pong pagiging modeling. No? Kasi yung aming pastor dito sa Kawit Baptist Church, na kung saan nung nililigawan ko pa lamang si Ate Open ng time yon, nakita ko yung kanyang faithfulness sa Panginoon. At minsan umulan nga rito at pag umulan, bumaba sa Kawit. Nakita ko siya. No? Kasi nandun din ako, na niligawan ko pa si Open yung time na 1976. Nakita ko siya na sabi ko, ang layo-layo ng bahay ng pastor nito, from Novaliches pa, pumunta pa rito sa Kawit para mag-minister. At doon nakita ko, sinugod niya yung baha sa kanyang church na pinaglilingkuran. At doon pa lang sa effort na yon nung pastor niya, sabi ko, gagayahin kong pastor niya because of his faithfulness sa Panginoon. So hanggang ngayon, yun po ang aking ginagawa na modeling at sa aking pag-minister, kasi hindi po ako lumaki sa discipleship program. Walang nagturo sa akin ng Campus Crusade, Navigator, wala pa kasi G12 noon. So talagang yung discipleship is only by the grace of God ako ay na-disciple ng Panginoon. Acts chapter 4 verse 13 lamang po ako And he has been with Jesus. So yun, nagtyaga-tyaga ako sa pag-aaral, no? Umattend ako sa Back to the Bible, sa time ni Pastor Rod Macasiano, umattend ako ng mga kasi kaya ako seminaryan ako kasi lagi ako umattend ng mga seminary. sa mga seminars. Although graduate din ako sa SPST, no, as bachelor's in theology. Pero nakita ko roon yung aming pong panampalataya at yung aming pagmamahal sa ating Panginoon. Kasi kung di ko talaga mahal ang Panginoon, matagal na po akong wala sa ministry. Kasi every time na ako ay mag-quit sa ministry, yung John 21, ang lagi pong pinapasok sa heart ko and mind ng ating Panginoon, do you love me? So doon nag-sustain yung aking ministry, yung aking pong labor of love, kasi mahal ko ang ating Panginoon. At talagang gusto ko ay bigyan siya ng papuri, karangalan sa aking buhay. Kahit ako po ay may mga kapansanan na. So, hindi lang senior ako, PWD pa. Double yung aking yung aking discount. Kasi itong September 30, magse-70 na po ako. At si Open naman ay 68, pero mukhang 16 lang, ano? Ganyan talaga ang Panginoon, no? Habang tumatagal, lalo kang nagiging pogi at maganda sa Panginoon. Bumabata, no? So, pag na sumasakay ako sa bus, tinatanong pa kung senior ako, Nakakagaan ng loob, no? Kasi at 17 na ako, hindi pa ako senior. So, yun po, yung aming panampalataya, yung ating pagmamahal sa dalawa lang, yung faith natin, kailangan tayo ay laging matatag sa ating panampalataya at yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Yun lang po, no? Kasi nung kausap ng ating Panginoon si Pedro, sabi niya sa Luke 22, Pedro, gusto kang wasakin ni Satanas, no? Pero ako'y nananalangin na huwag kang mawala ng pananampalataya. So, ang Panginoon na siyang unang nagpipray sa atin. Kung meron pong mapagsubok tayo, may gagawin ang diablo sa atin, ang Panginoon ang siya unang-unang nag-intercede sa atin. Sabi niya, Pedro, ang diablo gusto kang wasakin, pero ako'y nananalangin na huwag mawala ang iyong pananampalataya. Kasi kahit mawala yung ating pong
ministry, mawala yung ating negosyo, mawala yung ating pong mga anak buhay, mawala yung bahay natin, lumubog man sa baha, masunog man sa ano, at magkaroon ng earthquake, no? Pero mawala man ang lahat ng bagay sa buhay natin, pero pag tayo ay merong pananampalataya, we can recover. Yun ang sabi ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, si Satanas gusto nga wasakin. Pero ako'y nananalangin na mawala ang yung, na hindi mawala ang yung pananampalataya. At pag ikaw ay naka-recover, palakasin mo ang iyong mga kapatid. At yun po ang pangako ng Panginoon. Makaka-recover po tayo kung meron po tayong pananampalataya. At kung maka-recover tayo, palakasin daw po natin ang ating pong mga kapatiran sa Panginoon. Kunin po ang ating Panginoon. Wow! Praise God! Ate Ophel, ano po masasabi din po ninyo? Kanina tinanong mo kung ilan ang anak namin, ano? Yes Dalawa. Dalawang babae. Pareho na silang may asawa. Isang 41 at isang 38. Born on the same day, October 2. Kaya isa lang ang birthday celebration ng dalawa. Yung panganay namin ay ang asawa niya ay pastor din. Pastor ng aming church. At yung bunso, meron silang isang anak yung panganay. Yung bunso naman, meron dalawang anak. At the Lord has humbled me in many ways sa pamamagitan ng buhay ni Pastor Ed. Wow. Bakit ayaw ko siyang magpastor noon? Hindi lang bakit ayaw kong maging asawa ng pastor. Ayaw kong magpastor si Pastor Ed noong araw kasi unang-una hindi siya good communicator. Sabi nga niya ay ang English 22 niya lagi niyang binabagsak. Lagi kasi siyang nag-a-absent. Mahina siya sa public speaking. Pangalawa, hindi naman siya good looking. Humanap nga ako ng pangit eh. At pangatlo, hindi siya good administrator. Kasi nung araw, ang tingin ko, para ikaw ay maging mahusay na pastor, dapat ikaw ay nakapag-aral sa isang Bible school, meron kang mahusay na degree, maayos kang magsalita, hindi mali-mali ang grammar mo, maayos ang structure ng iyong sermon outline, nasusundan ng mga tao, medyo techy ka dapat, marunong kang gumawa ng iyong PowerPoint, at marunong kang mag-administer, marunong kang mag-manage ng iglesia. Dahil ako ay isang corporate person, so sa isip, ang aking standard ay corporate standard din. Dapat matalino, etc. Pero sabi nga ni Pastor Ed, dito sa John 21, nang bumalik ang Panginoon, hindi naman niya pinagalitan si Peter sa marami niyang mga mistakes. Kasi alam niya, nagkakamali talaga ang tao. Ako marami rin akong mistakes na sa aming togetherness, siguro kaya kami rin ay nakakatagal. Si Pastor Ed, lagi niya akong fino-forgive. Hindi na niya binabanggit yung mga pagkakamali ko, pino-forgive na lang niya. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. So 3 times yun. And then sabi ng Panginoon, then feed my sheep. Doon sa pagkakasabi ng Panginoon, makikita natin na ang number 1 requirement ng Panginoon sa kanyang lingkod, sa tao na gagamitin niya, maging shepherd ng kanyang mga tupa, ay yung mahal siya. Kaya nga sabi ni Pastor Ed, kung meron kang pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon, yan ang number 1 na qualification ng isang lingkod ng Panginoon. Hindi ang kanyang natapos, hindi ang kanyang pinag-aralan, hindi ang kanyang galing magsalita, sapagkat ang Diyos naman ang gumawa ng ating bibig, hindi ang kanyang status ng buhay, sapagkat kaya naman ng Diyos mag-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan, hindi ang kanyang looks, sapagkat immaterial yan sa Panginoon. Ang Panginoon ay tumitingin sa puso natin, hindi sa ating muka. Maraming mga pagkakamali ako sa buhay, sa pagtingin ko sa ministry na kinorek ng Panginoon as we study His Word.
Sa Asian Development Bank, meron kaming Bible study, meron kaming prayer meeting. Ako ay pinalibutan ng Panginoon ng mga mananampalataya na matagal sa ministry na naging mentor ko along the way. Pinalibutan ako ng Panginoon ng mga leaders na, sa aming Baptist community, sa Philippine Council of Evangelical Churches, ang PCEC. Maraming mga leaders na umagapay sa akin, minold ng Panginoon ang aking karakter at ginamit ang aking asawa unang-una para mamold ang aking karakter. Ginamit ng Diyos ang maraming tao para itama ang paningin ko kung sino ang mga tao, anong qualification ng mga taong ginagamit ng Panginoon sa ministry. At ang number 1 dyan ay pagmamahal sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon. Magkaroon ka lang ng dalawang yan. Kahit anong challenges ang dumating sa buhay mo, makakalagpas ka. At napakahalaga ang togetherness ng mag-asawa. Unity. Sabi nga sa Psalm 133 verse 1, Behold, how good and pleasant it is when the brethren come together in unity. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Wow! Mga kaabangers, punong-puno na ba tayo ngayon? Sabi ni Sister Paz Trabalyo, si Lord sa pakikipisa ng Holy Spirit ang ating the best na teacher, di ba? Okay na tayo sa UAE University of Experience. Ay, ang ganda. Okay na daw tayo sa UE University of Experience. Salamat po sa inyong example, Pastor Ed at Ate Ophel Kaalim. Sabi naman po ni Sister Marie Blasa, Pastor Ed, we are so blessed sa inyong buhay. Your faith and love in action had a great impact to us. More blessed years, to serve our Lord. You are a great servant of God po. Sabi naman ni Sister maraming salamat po, Teacher Ophel and Pastor Ed. Kayo po ay tunay na patotoo sa buhay ng bawat isa sa amin. Papuri sa Diyos sa paggamit sa buhay na meron po tayo. Napakagaling, no? You might not be a good public speaker. You might not be a good-looking person. You might not be a good communicator. But those not will be complete and will be turned into best when God is with you. Di ba? Di ba? Kasi Diyos talaga yan. Di ba? We are just an ordinary man. Need a super God. Kapag merong pinagsama ang isang ordinaryong tao na merong isang super na Diyos, it made him supernatural. Di ba? Kaya tayo nagiging supernatural. At sabi nga, God calls and use ordinary men and women to do extraordinary things. Yan ay maliwanag na maliwanag sa buhay ni Pastor Ed at ni Sister Ophel. Di ba? They are stronger together. So, Pastor Ed, bilang pong pangwakas, ano po ba ang nais ninyong iiwan na mensahe ngayong hapon na ito para sa ating mga ka-avid viewers? Purihin po ang ating Panginoon. Ito po ay matagpuan sa Matthew chapter 10, verse 29. Tayo po ay inentulad din sa mga sparrows. Sabi po ron, are 2 sparrows sold for a penny? Yet none of them falls to the ground apart from the Father's will. Even your hair are numbered by God. So don't be afraid. No, never give up. You are more of value than many sparrows. Kung ang mga ibon o mga pipit o maya ay pinapanagan ng ating Panginoon, how much more pa tayo ng mga lingkod ng Panginoon na nagle-labor of love, nag-share ng gospel, nagpipreach ng kingdom of God, ay tunay po na bibigyan tayo ng kahalagaan ng ating Panginoon. At doon po sa sinabi, even your hairs are numbered by God.
So, kung ang Panginoon kaya niyang bilangin ang bawat buhok natin sa ulo, ang implication po noon ay yung ating buhay, lahat ng detalye na nangyayari sa ating buhay, simula po tayo nung ipinanganak hanggang ngayon, alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang iyong struggles, alam ng Panginoon ang iyong hardship, alam ng Panginoon ang iyong strength, alam ng Panginoon ang iyong weaknesses, alam ng Panginoon ang iyong desire ng buhay mo. At yun po ang implication ng even your hairs are numbered by God. At ibig sabihin nun, He's our omniscient God. He knows everything sa buhay mo. All you have to do is just to come to Him, no? To acknowledge Him, to trust Him, trust His word, trust His promise that He will never, never, never leave you nor forsake you. Ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay, ano man ang iyong ministry sa church, no? Ano man ang inyong mga ginagawa sa inyong pamumuhay at sa inyong mga trabaho, sapagkat alam po natin na kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon, we can trust Him, no? With all our hearts. Kasi yun ang po sinabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your effort with success. God will give us success, no? Sa buhay natin, sa family natin, sa ating relationship, sa ating church, sa program. Talaga nandun ang gusto ng Panginoon, bigyan tayo ng success ng Panginoon. At gusto niya na magamit po tayo to be a blessing sa maraming tao and of course, to bring glory and honor to our God. Kaya ano man ang ating po mga disappointment sa buhay, mga frustration, mga bitterness, mga regret, no? Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Because with God, nothing, and nothing shall separate us from the love of God. Purihin ang ating Panginoon. Amen! Very well said, Pastor. Sabi nga po ni Pastora May, maraming salamat po mga kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Jesus. Dalangin namin ang higit sa sapat na kasaganaan para sa inyong lahat. Amen and amen. Amen, amen. Wow! Thank you po. Kaya mga kabangers, keep the faith, keep loving God and Amen. loving His people. Diba? So, Amen, amen. sabi nga, diba, hindi tayo pagkukulangin ni Lord. Ayan. So, bago po tayo maghiwa-hiwalay ngayong hapon na ito at bago po ako magpasalamat sa lahat, ay hihingan ko po ng isang maiksing panalangin si Ate Ophel para po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Sige, tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo po ang Diyos na karapat-dapat purihin ang lahat. Kayo po ang aming Diyos na siyang lumililok sa amin araw-araw upang ang aming mga karakter ay maging katulad ng aming Panginoong Jesus. Kayo po ang Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Walang bagay na inyong ipinagkakait sa amin. Kami ay binigyan mo ng lahat ng aming mga pangangailangan Yes, Lord. upang magamit namin sa paglilingkod at sa paggawa ng mabuti. Yes, Lord. Kayo, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. You enable us, Lord, to do things, to do everything that can put a smile on your face. Huwag namin kalimutan, Panginoon, na magpasalamat sa iyo. Yes, Lord. Kahit ang aming mga panalangin, kahit puro pagpupuri, Panginoon, ang aming masambit, ay matuto po kami na laging lumapit at manalangin sa iyo. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig dito, na nawa ay patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay. Patuloy mo po silang bigyan ng gabay upang sa kanilang pagbabasa ng iyong salita, marami pa silang insights na makuha. Yes, Lord. Upang sa kanilang paggawa ng mabuti, ay gawin nila ito ng buong pusay sapagkat kayo ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran.
enable mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na i-develop pa ang aming personal intimacy sa iyo. Dinadalangin po namin, Panginoon, na kayo ang siyang magpala sa lahat ng mga ministries na ipinagkatiwala mo sa amin. At salamat, Panginoon, dito sa Hub of Christ, sa kanilang mga churches at mga ministry organizations, sa kanilang mga events. Dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo po silang gabayan sa kanilang paglilingkod sa inyo. Nagagamitin nila ang lahat ng mga opportunities na binigay nyo upang mas maraming tao ang maabot ng iyong salita, Amen. upang mas maraming tao ang mailapit sa iyong trono ng biyaya. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mo po kaming biyayaan ng inyong pagmamahal. At ito kami, Panginoon, ay gawin mong daluyan ng iyong pagmamahal at gospel para mas marami pa ang makakilala at tuluyang manampalataya ng lubos-lubos sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much po, Pastor Ed and Ma'am Ophel. Yeah. At sabi ni Pastora May, from UP to UE, alam mo, Pastora May, may catch ako dyan. From the University of Poverty to the University of Experience. Di ba? Guided by the grace of God and empowerment of the Holy Spirit, ordinary Amen. men became Praise the Lord. extraordinary servant of the Lord. Amen. Amen. Kaya naman, mga kabangers, Thank you, ayan, Pastor. pasalamatan po natin ang napakagandang testimony ng ating mga kapatid at mga lingkod ng Panginoon. Thank you so much po, Pastor Ed, Ma'am Ophel, and Thank you. syempre, thank you God so bless you much. all. Pastor Yan. Paul, Pastor Thank you so much, mga kaabangers. At syempre, bukas po uli, magkita-kita po tayo uli sa panibago na namang kapahayagan at pagpupuno sa atin ng ating Panginoon. Ayan. So, mga kaabangers, see you again tomorrow. We hope at talaga namang alam ko na lahat tayo ay na-bless. Thank you so much sa buhay ng dalawang mag-asawa po na ito, na mga lingkod ng Panginoon. Tunay na purihin ang Panginoon sa inyo Amen. pong mga Thank you, buhay, Lord. Pastor Ed and Sister Ophel. Thank you so much and see you again tomorrow. Bye Thank for you, now, Pastor mga Gonzales. kabangers. See you again. This is Yeah. Pastora Hello. Zali. Yan. Daily life sharing, real life, Thank you, real Pastor talk, Tom, real Pastor May. people. God bless you po. Yan. Bye-bye po.